Sa gitna ng malawak na bukirin at karagatan ng Pilipinas, makikita ang buhay at kagitingan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa kabila ng init, ulan at hirap ng pagsasaka at pangingisda, araw-araw nilang ginagampanan ang isa sa pinaka-importanteng hanap buhay sa Pilipinas: ang pagpapakain at pagbibigay ng sustansya sa sambayanan. Kung kaya't ating kinikilala ang kanilang mahalagang papel sa ating lipunan sa pamamagitan ng paggugunita ng Farmer and Fisher Folk Month. Ang Farmer and Fisher Folk Month ay isang buwang pagdiriwang na naglalayong bigyang pugay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Ito ay isinasagawa sa buwan ng Mayo kung kailan masigla ang pagsasaka at pangisdaan. Bukod sa pagdiriwang, ito rin ay pagkakataon para mapag-usapan ang mga isyu at hamon na kanilang kinakaharap. Binuksan ang selebrasyon sa Department of Agriculture Main Office sa Elliptical Road sa Quezon City, na sinundan naman ng iba't ibang mga rehiyon sa buong bansa. Ngayong taon, binigyang diin ang kahalagahan ng masaganang pagsasaka at pangisdaan para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa buong buwan ng Mayo, nagkaroon ng iba't ibang mga aktibidad upang mapakita ang iba't ibang mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa at paglulunsad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa industriya ng agrikultura at pangisdaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon at sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Demosthenes Escoto, National Director ng BIFAR, ay nagsagawa ng immersion ang direktor sa ilang baybaying komunidad sa Camarines Sur sa Bicol Region bilang parte pa rin ng programang Mangingisdang Direktor. Sa loob ng isang buong araw ay nakipamuhay at nakisalamuha si Direktor Escoto bilang isang mangingisda sa Calabanga, Camsur, upang mapalapit at lubusang makita at maintindihan ang estado ng pamumuhay at kabuhayan ng mga mangingisda sa nasabing lugar. Ilan sa mga gawaing sinubukan ng direktor ay ang proseso ng pagtutuyo na nagsimula sa pagpili ng tamang isda, paglilinis at pagtatanggal ng kaliskis hanggang sa pagbibilad ng mga ito. Bago magwakas ang araw ay tinipon ni Direktor Escoto ang mga mangingisda sa komunidad upang marinig ang hinaing at opinyon nila na mahalaga sa mga ginagawang polisiya at ipinapatupad ng programa ng BIFAR. Binigyang diin dito ang kahalagahan ng bukas na pagtutulungan at pakikiisa ng bawat sektor upang maging matagumpay ang mga programang inilaan ng pamahalaan sa pagpapabuti ng buhay at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Today, the Department of Agriculture marks the start of a nationwide celebration to pay tribute to our farmers and fisher folk for their integral role in achieving the country's food and nutrition security and affirm our commitment to support them as the frontliners in our drive towards food security. This month, we honor our Filipino farmers and fisher folks for their invaluable contribution to the nation. This year's theme, buwan na magsasaka at mangingisda, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, signifies the intention of the important role of our agricultural workers in boosting the country's economic development as well as achieving food secure and resilient Philippines. Kasamang ating mga magsasaka at mangingisda, sila ang mga makabagong bayani ng ating lipunan. Kaya nararapat lamang maihatid natin sa kanila ang mas malaking oportunidad upang mapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Dito po ulit tayo sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng National
Nagkaroon din ng iba't ibang mga seminars at webinars upang mapataas ang kaalaman ng ating mga magsasaka at mangingisda sa kanilang kasanayan at upang magkaroon ng karagdagang kaalaman sa iba't ibang mga pamamaraan upang magkaroon ng karagdagang mapagkakakitaan sa pamamagitan ng iba't ibang mga processing techniques. Para sa mga mangingisda, naghanda ang DABFAR ng mga food processing techniques para sa iba't ibang mga fisheries products. Good morning po. Ako po si Cora de la Cruz. Siya po pala si Miss Cora de la Cruz. Yes. And then si Miss Hazel Macarig. And ako po ulit si Kaloy from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sorry, medyo excited lang tayo ngayong araw na to sa paggawa ng ating fishbowl. So ang raw mat natin na ginamit dito ay tilapia. Kasi fishball po ito, so dapat white meat. Bakit marami kayong katanungan dito? Bakit tilapia? Kasi ang tilapia po ay very common na po ngayon ito. Tinoculture po natin ito at kahit saan po kayo pumunta, makikita po ninyo ang tilapia. At saka isa pa, napakamura po siya itong isda na ito. Okay? So dito sa tilapia na to, pwede natin gawin siyang fishball. Okay? So lahat po ng ingredients na nakita nyo na in-explain ni Mr. Kaloy kanina, karamihan po dito, makikita nyo na ito sa loob ng kusina ninyo at napakamura po. Maliban po dito, pwede din yun siya dito sa value add na to na fishball kasi karamihan po sa mga bata ngayon, hindi po kumakain ng gulay dito ba? Okay? So pwede natin, any variety na gulay, pwede po ninyong idagdag dito sa fishball na to. Nagkaroon din ng pagkilala sa mga natatanging magsasaka at mangingisdang nagpamalas ng dedikasyon at kahusayan sa iba't ibang larangan ng pagsasaka at pangisdaan. Sa ilalim ng High Value Crops Development Program, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, National Corn Program, National Organic Agriculture Program, at Special Area for Agriculture Program. Para sa pangisdaan naman, nagkaroon ng pagkilala sa Outstanding Women Fisherfolk, Outstanding Male Fisherfolk, at ang paghirang sa National Mangingisdang Direktor sa taong 2023. Si Ginang Conchita Roldan, na kinilala na Outstanding Women Fisherfolk para sa taong 2023, ay isang Regional Fisherfolk Director sa BFAR Mimaropa. Siya ay nagwagi bilang regional winner ng Gawad Saka Award sa 2 magkasunod na taon sa pamamagitan ng pagtataas ng bandera ng karapatan ng mga small-scale fisherfolk at pagtataguyod ng pangangalaga ng ating karagatan. Si Ginoong Ramir Rendon, ang 2023 National Fisherfolk Director, ay isang fisherfolk leader ng iba't ibang mga fishery organizations sa General Santos City. Ang kanyang pamumuno at ang kanyang pagpapahalaga sa pagprotekta ng yamang dagat sa kanyang probinsya ay binigyang parangal gaya ng Most Outstanding Farm Sea Member. Habang si Ginoong Kadodoy ay isang fisherfolk leader, environmentalist at chairperson ng kapunungan sa mga gagagmay mangingisda sa Concepcion. Ang kanyang 40 taong kasanayan sa pangingisda at ilang dekadang pamumuno at pagpupursiging itulak ang sustenableng pangingisdaan at pagpapayaman at pagprotekta sa mga bakawanan at karagatan ay nakilala noong 2021 sa kanyang pagtanggap ng Ramon Magsaysay Award. Tuwing buwan ng magsasaka at mangingisda, binibigyang pagkakataon ng BFAR ang katangi-tanging mangingisdang pamunuan ang BFAR. Bilang isang mangingisdang direktor, kanyang isusulong ang iba't ibang mga programa ng BFAR gaya ng pagtataguyod ng sustainable at responsableng pangingisda. Bukod dito, kanya ring sinisimbolo ang pagkilala ng importansya ng mga mangingisda para sa BFAR. Sa gitna ng selebrasyong ito, binibigyang diin ng pamahalaan ang kahalagahan ng ating mga magsasaka at mangingisda at ang kanilang papel sa pagbibigay ng pagkain para sa lahat at pagpapalago ng ekonomiya ng ating bansa. Throughout Farmers and Fisherfolks Month, our Republic rightly salutes
the men and women who produce our food and celebrates their contribution to our nation and society. Filipino farmers and fisherfolks, by their much less ingenuity and resourcefulness, have nourished our people and provided for the betterment of our standards of living for as long as our nation has ever existed. Since time immemorial, our farmers and fisherfolk have been the bedrock of our society. It is through their hard work that we have access to one of the foremost human basic needs, food. Without them, we cannot possibly achieve that we have achieved as a people. Our farmers and fisherfolk brave the scorching heat of the sun, the dangers of the seas, the climate disasters that threaten to wreak havoc, and undo their hard work and many other threats just to produce food, not only for themselves, but for others. One may see it as a mere act of protecting or sustaining one's livelihood, but imagine a world without them. And it is not hard to see how vital their roles are and how noble their work is in our society. Patuloy po nating suportahan ang kagawaran sa hangarin nitong magkaroon ng masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. To our farmers, fisherfolk, livestock raisers and breeders, agri-entrepreneurs, and all stakeholders in the agri-fishery sector, thank you for being our modern-day heroes of food and nutrition security. Mabuhay po kayo. Let me start by expressing my sincerest gratitude to the Department of Agriculture for having me today and be able to share this joyful and hopeful celebration. Being the chairperson of the House of Representatives, Committee on Agriculture and Food, and with the great leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hindi po maaari na ako ay hindi makikiisa sa inyong pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Ang kontribusyon ng ating mga bagong bayani para sa ating bansa ay hindi matatawaran. Saludo kami sa pagpupursige ng ating mga magsasaka at mangingisda upang mapakain ang dumaraming mga Pilipino kasabay ng kanilang hangarin na maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Nakakalungkot isipin na kung sino po ang nagsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya ay sila pa ang nabibilang sa pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Batid po namin ang inyong sakripisyo at mga hinaing. Kami po sa Kongreso ay hindi tumitigil sa paggawa at pagpasa ng mga makabuluhang batas at polisiya upang tunay na mapabuti at maiangat ang antas ng inyong pamumuhay kasabay ng pagtitiyak ng bawat hapag ng pamilyang Pilipino ay may sapat na pagkain. Hikayatin po natin ang ating mga kabataan upang ipagpatuloy ang ating mga nasimulan. With the rise of modern technology and the creativity of our youth, the agriculture sector potential to reach new heights has never been this promising. Tunay po na ang hamon ay napakalaki. However, let us not forget that the President, the Congress, the Department of Agriculture, and the whole government, having various programs and projects, supports you in many ways to achieve that bountiful harvest. We are one in this fight. Together, let us make sure that our country has sufficient, accessible, and affordable food. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama po ninyo ako sa pag-aabot sa pangarap na isang food sufficient sa Pilipinas. Congratulations to the people behind this event. Thank you, and I hope that you enjoy the rest of the activities in the celebration of the 2023 National Farmers and Fisherfolk Month. God bless and stay safe. Sa gitna ng hamon at mga sakripisyo ng ating mga magsasaka at mangingisda,
Patuloy silang lumalaban at bumabangon upang magbigay ng masustansya at sariwang pagkain para sa bawat isang Pilipino. Mga tunay na bayaning dapat bigyang pugay at importansya.